What's up mga kababayan? News That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Grabe mga kababayan, itong si Miss Karen Davila nag-post na dito sa ginawang pagbawas sa pondo ng mga ahensya ng ating bansa at pag-aproba ng mga Kongreso Senado sa akap ayuda ni Tambalos Romualdez. Na kung hindi nyo po alam, itong si Miss Karen Davila hindi naman maka-Duterte ito at tila'y makapinklawan pa nga o dilawan pa. Ngunit ngayon nag-iba na ang tunog sa mga pinanggagawa ng bangag admin, na gusto niya ibalik ang mga Duterte sa loob ng Malacanang, partikular na nga itong si PRRD, nang mawakasan na ang grabing korupsyon na ginagawa nila Tambali Zabongit. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, kung hindi tayo magsasalita, kung hindi tayo kikilos, kailan pa mga kababayan na dapat itong si Tambalos patalsakin na bilang House Speaker at hindi na dapat siya ang magbando sa kaban ng bayan sapagkat sila lang ang nakikinabang at personal na interes lamang ang kanilang inuuna. Na tayo namang mga ordinaryong mamamayan nauuto sa mga ganitong skema, Partikular na nga ang mga kababayan nating mahihirap. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon itong latest post ni Karen Davila na isinare lang ni Crisette Laureta Chu 4 hours ago. So, unahin ko muna kay Crisette. Sabi niya, Dear First Lady Liza, every time Tambi gets his way, it's the Marcos admin that becomes inefficient. It's BBM that suffers the blowback. Please find a way to remove Tamba. Right? So, hiling ni Crisette Laureta Chu kay First Lady. Ito, ang basihan ni Crisette sa kanyang hiling is dahil dito sa post ni Karen Davila. Okay. So, sabi ni Karen Davila, BICAM gainers and losers in the 2025 budget. Yung dagdag bawas ba? Sinong nanalo? Sinong natalo? Who wins? Sabi ni Karen, congressmen and senators with AKAP or Ayuda sa Kapus ang kita program. Congress gets 26 billion and senators with 5 billion. Okay. This should be with the DSWD, allowing legislators to distribute a government-funded program is max of patronage politics. Mabigat ito. Galing sa isang mainstream media journalist, talagang napuno na rin ng salop itong si Karen Davila, sana tuloy-tuloy ito. Mga ganyan ba pagpupuna? Kasi sino lang palaging pumupuna? Si Ted Filon lang. Non-stop si Ted Filon at saka si DJ Chacha. Sino pa? Sina Rigoberto Tiglao, yung mga journalist, sina Malotikia. Mabuti, paminsan-minsan, ganito, Jason sa, paminsan-minsan, kailangan natin yung ganitong boses ni na Karen Davila. So, ang panalo, mga senador at kongresista. Kasi yung AKAP Correct. Ang natalo, ito, DepEd loses 12 billion. Tinanggalan. Ito ata yung pambili ng mga equipments para sa special learning activities, ganun. CHED loses 30 billion. Ako, laki. Free college support loses 3 billion. DSWD loses 96 billion. Idagdag ko na rin dito yung Armed Forces of the Philippines Modernization Program loses 15 billion. Dami nilang binawasan. Tapos, maliban sa AKAP, kasi ang AKAP, wala sa National Expenditure Program, siningit lang. According to Mr. Ted Filon, 288 billion ang naidagdag sa budget ng DPWH. Ay, sa pang-loser pala, yung PhilHealth. Sa National Expenditure Program, 74 billion ang subsidy o budget mula sa House of Representatives kasama ang PhilHealth.
Pagdating sa Senado, kasama pa rin, may budget pa rin ang PhilHealth. Nakakapagtaka, pagdating sa BICAM, biglang nawala, naging zero. Kaya sa interview ni Ted Filon kay Senator Pimentel, tinanong bakit nagkaganon. Sabi naman ni Senator Pimentel, hindi ko alam bakit nagkaganon. Kaya ang dami ngayong nagrereklamo yung zero budget ng PhilHealth. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Alan Almoradi. ACAP is not in the National Expenditure Program in violation of Supreme Court decision. Let us support Senator Pimentel to elevate this issue to the High Court, including PhilHealth zero budget. Yun ang sa panayam ni Ted Filon, nabanggit ata na I don't know saang forum nabanggit ni Senator Pimentel na he will raise the constitutionality of this fattened, pinatabang budget, dagdag bawas. Shine Sun. I visited the ER of a private hospital this week and overheard a patient expressing their desire to be transferred to a public hospital. Out of curiosity, I asked one of the medical staff about the situation. They explained that the patient wanted to transfer because they could no longer use PhilHealth at that hospital. Seriously? Why would that be the case? Hindi ko alam exact details bakit hindi nila magamit. Pero nakakalungkot lang, lalo na sa mga taong hirap sa buhay. God bless the Philippines. Bakit hindi nila? Baka yung hospital na yon, maraming utang ang PhilHealth. Ganyan eh. Ang daming reserve fund, ang daming excess fund, yung 89.9 billion na ibinalik sa National Treasury, excess yun eh. Kaya lang, ang dami namang mga private hospitals na hindi pa nababayaran ng PhilHealth. I don't know kung anong puso. Yun yung problema, General Macanas na ang daming pondo para mabayaran lahat ng utang, mapapribado o publikong ospital, pero tong mga nauupo sa PhilHealth walang ginagawa patungkol dito. O anong nangyari ngayon? Kinamkam ng mga masakim pa sa kanila na politiko. Grabe. Sino ngayon ang kawawa, mga kababayan? Di tayo na ordinaryong mamamayan. Anong isipan ng mga PhilHealth officials na ang dami-dami nilang pera, billions of pesos. Kaya ang daming naghihirap na pasyente. Nakakadismaya. Okay, so may nag-reply dito kay Sunshine. Nag-react. Okay. Yes, because PhilHealth is not paying their dues at private hospital. Tama, sabi ko na nga ba? Saan napupunta yung pondo daw na 400 billion? Here in Indonesia, sabi ni Rodrigo Busa, here in Indonesia, as an OFW, healthcare is free. Wow! Doon na lang tayo sa Indonesia pala. OFW ito Libre. Sana all. I had Bell's palsy. They paid for my doctor's appointment, medicine, and therapy. I don't know what would happen if I was in my own country. They took care of their working population. Ang galing naman ng Indonesia. Libre lahat. ACAP is a band-aid education. Band-aid education. ACAP is band-aid. Education is the solution. Guess what? They want to dump down the population by removing budget from departments that shaping our country's future. Sinasabi niya, gusto ng mga politiko na maging bobo ang mga mag-aaral natin. I guess it's really true. 6 years is too long for a bad president. And too short for an amazing president. Ma'am Sarah, please run for president and just be half as good as your dad. You have my vote. Ano naman? Nell Kim Park, sabi niya kay Sian San. Konti lang kasi covered ng PhilHealth. Depende sa sakit. Kung pandemic like COVID, malaking kinita coverage sobra 50% sa total bill. Pero minsan may rare na sakit na wala sa listahan ng PhilHealth. Gaya ng nangyari sa akin noon. 20,000 total bill. 2,000 lang covered ng PhilHealth. Ano pa naman to? Kasi unknown virus, bacteria daw. Kahit mas malala pa sa COVID, yung nangyari sa akin, buti na lang binayaran ng congressman namin yung 18K balance ko.
Congressman pa. Ay, nako. So, salamat, Madam Karen Davila. Sana palagi kayong mag-post ng ganito para malalakas pang loob namin dahil may mga mainstream media journalist na kagaya nyo na bumabati ko sa ginagawa ng ating mga mambabatas. Alam namin, pinulitika yung PhilHealth. Kasi ito sinasabi, marami daw kapalpakan tong PhilHealth. Aminin na natin, talagang meron silang kapalpakan. Di ba? Maraming naging issue, anomalya tungkol dyan sa PhilHealth na yan. Hindi natin inaalis yon. Pero wag niyong parusahan ang taong bayan dahil sa kapalpakan ng ibang namumuno dyan sa PhilHealth. Hindi naman kasalanan ng buong PhilHealth yan eh. Kasalanan niya ng mga namumuno, kasalanan dyan ng mga sakim. Di ba? Correct. Bakit ang maapektuhan ay taong bayan? Parang pulis yan eh. Meron talagang loko-lokong pulis, pero huwag nyo namang idamay yung mga mababait na pulis. Kahit anong industriya, may loko-lokong vloggers, pero may matitinong vloggers. May loko-lokong politiko, meron matitinong politiko. No? So, hindi ibig sabihin, para parusahan yung mga loko-loko dyan sa PhilHealth, tatanggalan nyo ng budget. Sino ang pinarusahan ninyo? Sige nga. Kayo hindi Taong naman kayo bayan. nag-iisip eh. Pinaparusahan nyo dyan yung taong bayan. Pambihira kayo. Itong mga mambabatas natin, parang hindi naman kayo nag-iisip. Asa na mga utak ninyo? Pambihira, oh. Siguro kakaasikaso nyo dyan sa mga Duterte, wala na kayong naiisip na i-research, gawing tama, o pagtuunan ng pansin kundi mga Duterte. Kaya pagdating sa mga matitinong bagay, pumupurol yung mga utak ninyo. Paano kayo naging mambabatas? Parang napakaano ninyo, kahihina ng ulo nyo. Na magkaroon ng mas payak na celebration of the Christmas ngayon. Nakaranas din ng 12 billion pesos na budget cut ang Department of Education. Para kay Secretary Sani Angara, wala namang masama kung pagtutuunan ng infrastruktura at ayuda, pero mahalaga rin daw ang pamumuhunan sa mga tao. Ako naniniwala ako infrastructure pwede. Nalulungkot kami doon kasi syempre gusto natin medyo moderno yung ating edukasyon at yung ating mga teachers, yung ating mga estudyante may nagagamit ng mga Alam mo sinabi niya na wala namang masama kung pagtuunan natin ng atensyon ng infrastructure at ayuda. I'm sorry po. I'm really against ayuda. Sa totoo lang. Kasi marami dyan, nakikinabang lang. May mga balita na bago raw makarating doon sa taong pinagbibigyan ng ayuda, ang dami nang nakinabang. Directly ha. Halimbawa, sabi nila, kunwari 10,000 ang ibibigay, bago pa makarating sa mamamayan, 2,000 na lang. Yan po ang sabi di umano. Diba? Alam naman natin eh. Maraming Tama commissioner sa gitna. Hindi lang naman itong administrasyon na ito. Gawain na po yan dati pa. Diba? So, hindi ako pabor sa ayuda. Pangalawa, ako kasi halimbawa ako'y bilang tatay, ay kung ako magiging presidente o speaker of the house, ititreat ko ang aking mga Pilipino bilang anak. Pag hinayaan mo yung anak mo na umasa sa'yo, pinahihirapan mo sila. Ginagawa mo silang bobo. Wag na po tayo magagalit ha. Correct. Maraming Pilipino mahihirap. Yes, naunawaan natin yan. Kaya lang, dahil dun sa mindset na Yan ang goal nga nila, Coach Oli Para madaling mauto ang taong bayan, gawing bobo, no? Ang mga Pilipino na i-mindwash sila na sa gobyerno lamang dapat sila umasa at hindi sa kanilang kakayahan na tumayo sa sariling paa. ngayon, hindi tayo talaga makaalis-alis. Kung ako, pabor ako yung sinasabi nyo, infrastructure. Alam nyo ba, ang daming nawawalang pera sa atin? Because kulang tayo ng infra. Diba? Kung kumpleto at maganda ang infrastructure natin, hindi magkaka-traffic eh. Hindi na nga natin kailangan na masyadong kotse. Hindi natin kailangan magsibili ng motor. Dahil dun lang sa mga tren, sa mga tulay, madali mag-commute. Isang halimbawa lang yan ng infrastructure. Yung perang pang-ayuda dapat dinadala sa infrastructure. Alam nyo, mas maraming matutulungan. Bakit? Maraming magkakatrabaho. Buboom ang negosyo. Pag boom ang negosyo, manganganak ng trabaho. At ang kailangan ng Pilipino, Correct. hindi limos. Ang kailangan ng Pilipino, trabaho. Kaya I'm really against ayuda. Kasi hindi natin tinutulungan yung taong bayan. Tulungan mo yan. Bigyan mo ng trabaho yung tatay. Buong pamilya kakain. Bigyan mo ng ayuda yan. Maya-maya, lasing lang yung tatay. Kawawa yung pamilya. Nauunawaan po ninyo. So huwag tayong makapakaasa-asa sa ayuda. Huwag niyong niloloko yung taong bayan sa ayuda na yan. Huwag na tayo maglokohan. bagong teknolohiya. Para sa Makabayan Block, tila mas pinaboran ngayon ng mga ahensyang talamak ang korupsyon. Dito sa mga to, wala akong tiwala. Kung ano sabihin nila, kahit tama yan. Yung puso niyan, yung agenda. Alam mo, isa pa dapat pinagagastusan natin bukod sa infrastructure. Ako, pabor ako rito. Gastusan natin yung mga komunista.
Ano, bibigyan ng pera? Hindi. Para masugpo ang mga NPA, para masugpo ang mga komunista. Kaya ako, in a way, Correct. ilagay mo ang isang confidential fund sa isang taong talagang galit sa komunista, payag ako dyan. Kasi masusugpo yan katulad ng mga Duterte. Alam mo, isang panira yan. Ha? Nasisira ang bayan natin dahil sa mga NPA at sa mga komunista. Wala po akong pinagbibintangan ha. Pero dapat dyan na pupunta ang ang pera ng Pilipinas. Yung mga big winners dun sa version ng BICAM, yung mga big ticket projects ng DPWH na napaka-corruption prone, lumagpas na sa 1 trillion ang proposed budget for Ay, ewan ko sa'yo, mag-TikTok ka na lang. Wala kang sasabihin matino. Pwe! Naniniwala pa ba kayo sa taong ito? Eh, bala kayo. Naniniwala kayo. Ha? Eh, demokrasya naman tayo. Doon sa mga naniniwala, di siya palakpakan kayo. Kahit ayoko. Hindi, karapatan nyo yan. Pero ako, wala na akong tiwala dito sa Makabayan Black. Walang kwenta yung mga yan. O ito, Tama. tingnan natin ha, yung sinabi ni Senator Bato. Yan. O ito, basahin ko sa inyo ha. Saglit. Yan si Senator Bato. At ito yung binanggit niya. Gustong-gusto ko itong sinabi niya. Sabi niya, 0 for PhilHealth, but 61 billion for AKAP and AIX. Sa madaling salita, ayuda yung AKAP and AIX na yan, yung bigay dito, bigay doon, bigay. PhilHealth, kalusugan. Zero budget. 61 billion. Ulitin ko, 61 billion, hindi Laki, no? million na, billion as in B, as in bangag, billion. Kasi sa PhilHealth, hindi ka magkakautang loob sa politiko. Pero sa AKAP at AIX, magpapasalamat ka sa politiko. Very useful ito this coming election. Alam nyo, yan ang nakakasakit. Tayo namang mahihirap. Huwag naman tayong nagpapaloko dito sa mga bigay ng ayuda. Pera nyo yan. Hindi dapat nakalagay ang pangalan dyan, tingog. Hindi dapat nakalagay dyan yung MR. Sa katunayan, hindi dapat nakalagay ang pangalan nila yan dyan. Hindi naman nila pera yan eh. Kaya tuloy, namihasa. Dahil hinahayaan nating nakalagay yung pangalan nila doon eh. So anong gusto niyan? Itutulak niyan. Yang AKAP. Pumayag naman ng Senado kasi nabigyan din sila ng 5 bilyon. O di, parang sindikato. Kuntsabahan. Di ba? Kampi-kampihan. Eh alam naman nilang mali ang ayuda na yan. Tapos, PhilHealth, zero. Naggagaguhan ba talaga tayo dito? Alam mo, yan ang masama eh. Para sa mga kababayan nating mga OFW, alam nyo itong sasabihin ko. Sa ibang bansa, kung ikaw ay magkasakit, hindi mo na problema yung pera eh. Kasi, sagot lahat. Sagot lahat ng mga pangangailangan mo. Ang poproblemahin mo ano na lang, yung sakit mo lang. Dito, kahit gumaling ka, mamamatay ka sa gastusin. Behind na po tayo mga senators. Behind na tayo Quadcom. Pagdating sa kalusugan, pagdating sa health. Martin, mag-isip ka naman. Walang maitutulong yung AKAP na yan. Yung ayuda na yan. Marcos, ba't pinapayagan mo yung pinsa mong ganyan? Tayo na nga lang yung ganito eh. Problema mo na sakit mo, problema mo pa yung kalusugan. Tapos inuna nyo yung pambili ng gin ng mga... Wala tayong magagawa, mga kababayan. Ganyan talaga. Nauunahin nila ang personal na interes bago ang sambayan ng Pilipino. Na kung ngayon ganito na ang ginagawa nila Tambalos, paano pa kaya kung siya na ang namumuno maging presidente sa taong 2028? Para lang sila makaepal. Kaya ako ito, payo ko sa inyo. Pag may namigay na kandidato, andun yung pangalan nila, wag nyo nang iboto. Huwag nyo nang iboto. Niloloko kayo niyan. Pera nila yan, pera ng taong bayan yan. Ginagamit kayo, ginagahasa kayo. Papayag ba kayo ng paganyan-ganyan? Pambihira, ito ipapakita ko sa inyo kung gaano kalaki ang 25 billion, 26 billion. Alam natin malaki yun. Pero kasi akala natin, hindi syempre, ang daming Pilipino magkano lang naman yan pagka pinarti-partihan ng bawat Pilipino. Ito po, pakita ko sa inyo. Kung ano magagawa ng 26 billion. Ito, ipakita ko sa inyo. Pinost ito ni Crisette sa Facebook niya. At napakagaling talaga noon. Bagamat hindi ko siya personally kilala, pahiram po ng inyong video at ma-share ko lang. Okay, maraming salamat po, Crisette. Tingnan natin. 26 billion ng AKAP. Sa madaling salita, ayuda ni Tamba. Tingnan natin ang LRT cost 9.76 billion lang. LRT2 extension. Saan ka? AKAP o LRT2 extension? Ito pa.
MRT 3 rehab cost 21.97 billion. Kailangan na ma-rehab talaga tong MRT natin. 'Di ba? BGC Ortigas Bridge, napakalaking bagay nito ha. Ang dali from Ortigas to BGC, ang dali nang pumunta. Magkano lang? 5.72 billion. Ito, siguro para doon sa mga ating mga kaibigan at mga manonood na hindi masyadong, ano ba importance niyan? Yung mga bridge na yan. Alam nyo po, time is gold. Ang laki po ng nasasayang na pera pag tayo ay natatraffic. Pati pag transport ng mga bagay-bagay, tumatagal. Pag may mga tulay-tulay, ang dami pong natitipid ng Pilipino. Gasolina. At higit sa lahat, oras. Pag maganda ang ating infra, pag marami tayong tulay, papasukin tayo ng negosyo. At pag maraming negosyo, maraming trabaho. Imagine this. Buong bridge, 572 billion lang. Pakikinabangan natin ng ilang taon. Yang 26 billion ng akap, isang taon lang yan. Correct. Ipang-jijin lang yan ang pagbibigyan. Baka ipang-bibingo lang yan ng mga nanay. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Kaya lang kasi, hindi marunong mag-isip ito si Martin. Mahina ang utak eh. Ang alam lang kasi nito, bumili ng boto. Tama yung sinabi ni BP Sara, ako'y naniniwala sa kanya. Itong ayu-ayuda na to, ito ay isang legalized vote buying. Pinadaan lang nila sa pero binibili kayo. Kung ako presidente, sabihan ko yan si Martin. Kung ako si Martin, ayoko ng ayuda. Magkano yung bridge na yan? 5.72. Humanap ka pa 5 bridge na tayuan natin, nagsaganon. Kasi island tayo Pilipinas, watak-watak tayo eh. Puro tayo tubig sa gitna. Lagyan mo ng bridge lahat yan. I-connect natin, pakikinabangan ng maraming Pilipino for how many years? At yun na nga mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita sa oras na ito. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated kayo sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.